Upang Ilonggo, Please subscribe and like. and share. Nako, PBBM lang makagawa nito sa Pilipinas po, mga kababayan. Ha? Hindi ito nagawa ng mga past administrasyon. Si PBBM lang ang makagawa nito, mga kababayan. Nako, malamang marami na naman na iiyak sa balita natin na ito, mga kababayan, lalo na yung mga anti-Marcos dyan. Ha? Ito, ang libreng Wi-Fi program ay nakakakuha ng karagdagang 3.68 billion na pondo. Nako, mga kababayan, marami na namang iiyak dito sa free Wi-Fi na naman, no? Libreng Wi-Fi sa mga Pilipino, mga kababayan. O ito, basahin ko nakatakdang makakuha ng karagdagang 3.681 billion pondo ang libreng Wi-Fi program ng gobyerno para matiyak ang patuloy na pagpapatupad nito. Ayan, mga kababayan, para tuloy-tuloy ang serbisyo ng free Wi-Fi, mga kababayan, ay magdaragdag pa ng 3.681 billion na pondo para sa free Wi-Fi, mga kababayan. At ayon dito, pinahihintulutan ng Department of Budget Management ang pagpapalabas ng karagdagang budget sa Department of Information Communication Technology upang mapanatili ang pagpapatupad ng Free Public Internet Access Program sa buong bansa. O ayan, buong bansa yan, mga kababayan. Kahit anti-Marcos ka man, pro-Duterte ka man, pro-Marcos ka man, pro-government ka man, anti-government ka man, ay makaka-internet ka ng pre-internet ng gobyerno. Diba? Ayaw nila yan. Ang dami na naman yung kuda ng mga anti-Marcos yan, mga kababayan. Ang karagdagang pundo ay inaasahang makikinabang sa kabuuang 13,462 access point site sa iba't ibang lokasyon sa buong bansa. Sinabi umano ng DBM sa isang pahayag nito lamang Huwebes. Nitong Huwebes lang yan, mga kababayan, ayon sa pahayag ng DBM. Sa buong bansa, sa iba't ibang lokasyon sa lugar dito sa Pilipinas. Ayaw nyo ba yan? Free Wi-Fi. Dati kasi, mga kababayan, dito po sa City Hall ng Maynila, mayroon po ditong free Wi-Fi nung panahon po ni Isko. Meron dito meron nga dati dito. Ako dati, mga kababayan, kasi nagbablog ako dati sa Manila Bay. Pag nag-upload po ako, minsan pupunta ako ng City Hall, minsan diyan naman sa may harap ng UST, minsan sa kung saan po may nakatayong free Wi-Fi internet dito po sa City Hall. Pero ngayon ata, mga kababayan, mukhang sa City Hall na lang meron Dito nung sa may UST, parang wala na Parang wala na connection Kasi kahit dito mo sa may Espanya, meron nakatayo dyan. Nakatayo na Wi-Fi, free Wi-Fi po. Dito sa Maynila. Nung panahon po ni Isko Pero ngayon, parang wala na po, mga kababayan. Pero meron pa doon sa may City Hall of Maynila. Meron pa doon, mga kababayan. Ito ang layunin nito, mga kababayan. Ito ang nilalayon nito. Nilalayon nitong mapanatili ang koneksyon sa mga pampublikong lugar tulad ng mga paaralan, aklatan, parke at hub transportasyon na nagbibigay sa mga Pilipino na maasang serbisyo sa internet. Kita nyo yan, mga kababayan. Kasi nga sa ibang bansa, ganyan Diba? Mga mall, may pre-internet. Sa mga terminal, may pre-internet. Sa mga paaralan, meron. Bakit hindi natin gawin dito sa bansa natin? Diba? Napakaganda na ng isip ng gobyerno natin, di ba? Lalo na sa mga kabataan ngayon na madalas po, mga kababayan, merong online research, so hindi na sila maglo-load. Gagamit na lang sila ng pre-internet ng gobyerno. Di ba? Napakagandang proyekto ito, mga kababayan. Makakatulong sa mga paaralan, lalo na sa mga estudyante, sa mga kababayan natin, di ba? Siyempre ayaw ng mga anti-Marcos yan kasi hindi nila nagawa dati yan Ganun lang yan
Kasi nga si PBBM, matalino talaga. Alam niya kung ano ang makakatulong sa mga kababayan natin. Kung ano ang alam niya na padali na makatulong kaagad sa mga pangangailangan ng tao, yun ang kanyang inuuna. Kasi mga kababayan, ang ano talaga, ang presyo ng bilihin, hanapin naman ng mga anti-Marcos yan, ang presyo ng bilihin. Alam niyo po, sa presyo po ng bilihin, hindi lang naman ho kasi dito sa bansa natin ang problema eh. Buong mundo po ay namumroblema sa paglaki po ng presyo ng mga bilihin. Sa ibang bansa nga, meron nagko-comment sa akin na doble pa ang presyo ng bilihin sa kanila kaysa dito sa Pilipinas. Mas mura pa nga dito sa atin, mga kababayan. Pasalamat pa nga tayo na mas mura pa dito sa atin. Pero hindi yan naintindihan ng ating mga kababayan. Kasi okay lang sana kung dito lang lahat ang produkto natin nakukuha. Dito lang sa bansa natin. Kumukuha tayo sa iba't ibang mga bansa. Hindi naman pwede ho yan na kukunin natin ng mahal doon. Ibibenta natin dito ng mura. Sino malulugi? Sino po ang negosyo ang magtsatsagang magtinda ng ganyan? Kung palugi naman pala ang negosyo niya. Kaya ganun yung mangyayari dyan. Mga kababayan, sa tingin nyo, may mga mayayaman pa negosyante na papasok dito sa bansa natin, magdala ng kanilang mga negosyo para sa bansa natin. Kung ganun po ang mangyayari, kukunan ho nila doon ng mahal, ibibenta ho nila dito sa bansa natin ng mura. Di nalugi pa sila, mga kababayan. Di ba? Ganun lang yan eh. Sana maintindihan niya ng mga kababayan natin na hindi agad-agad yan maibaba ang presyo ng mga bilihin. Ito rin kasi mga kababayan ay sinabi talaga ng ating mahal na Pangulo sa kanyang ikatlong SONA State of the Nation address noong nakaraang buwan. Sinabi umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang libreng wifi program ay nakapaghatid ng halos 10 milyon natatanging user device sa mahigit 13,000 lugar sa bansa. 13,000 na lugar sa bansa ang malalagyan ng pre-wifi, mga kababayan. Hindi ba tayo masihan yan? Hindi ba magandang balita yan para sa bansa natin? Para sa mga anti-Marcos, hindi maganda sa kanila yan kasi masakit sa mata nila yan eh. Kung ano, gusto kasi nila yan, siraan talaga si BBM Ito pa, mga kababayan, ganito kalaki ang tulong na ibigay, naabot na serbisyo ng ating mahal na Pangulo, pag-abot ng tulong sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong tulad ng mga magsasaka, mangingisda, single parent, tricycle driver, yan. So ito, 12 billion halaga ng mga serbisyo at 5 billion naman ayuda noong Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa isang taon ng Serbisyo Fair, mga kababayan. So ganito kalaki po ang naibahaging tulong ng gobyerno sa mga kababayan natin. Mga kababayan, ito, mahigit sa 12 billion halagang serbisyo ng gobyerno at humigit kumulang 5 billion tulong pinansyal ang naipamahagi sa halos 2 milyong benepisyaryo sa unang taon ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. So ibig sabihin nasa 17 billion po ang naibahagi lahat ng gobyerno sa mga kababayan natin. Lalo na sa mga magsasaka. Naluwas sa pagbigay ng kanilang titulo ng lupa, mga kababayan, ay may financial assistance pa na naibigay po ang gobyerno sa ating mga magsasaka. Ayon naman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon pa dito, sa pagsasalita ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair Summit 2024 sa Pasay City noong Lunes, kinatuwa ni Marcos ang matagumpay na programa para mailapit ang serbisyo ng gobyerno sa mga tao. Kasi siyempre, mga kababayan, ang ating mahal na Pangulo, bumababa talaga siya sa mga kababayan natin tulad ng mga magsasaka. Siya mismo nag-aabot ng tulong sa mga kababayan nating magsasaka, mga kababayan. Pero meron po mga nagrereklamo na nagsasabi na, sabi nila, hindi naman daw sila, yung iba daw, hindi naman daw karapat-dapat na mabigyan, mga mayayaman daw. Hindi ho yan problema ng ating mahal na Pangulo. Ang problema ho yan sa barangay ninyo.
Ha? O, totoo yan, mga kababayan. Kasi minsan, ang problema talaga, pag may mga ganyan na ayuda, sa barangay ang problema. Di ba nga, meron nag-trending sa barangay na sa Mayos, Davao, na 10,000 ang nakuha niya. Binalik sa kanya, 1,500 na lang, 1,500 ba, 3,000. Diba? Ay, binalik yun. Nakasuhan na yung barangay dahil official na yun. At sana wag nang pamarisan yun, mga kababayan. Huwag ganun. Kawawa naman po ang ating mga kababayan sa lahat po ng mga barangay official. Huwag yun naman ganyunin ang ating mga kababayan. Magtrabaho kayo, magserbisyo kayo. Dahil kayo ang niloklok nila dyan, na maasahan kayo, lalo na sa mga ganyang pangangailangan nila. Sa mga kababayan natin na mga barangay official, nako po, maging maayos po tayo.